Sa lungsod ng ilaw at salaming matayog, ako'y dayuhang naglalakad mag-isa. Sa ilalim ng daan, tila lihim na ilog. Ang path ay daang may sariling mukha. Sa ibabaw ng lungsod, abala ang mga sasakyan. Sa ilalim naman, may ibang mundo. Isang maze na nag-uugnay sa pinakamatataong bahagi ng downtown Toronto. Ito ang path. Makikita natin dito ang kakaibang logo. Isang dilaw na bilog na may itim na letrang P. Sa bawat sulok, may makukulay na palatandaan. Pula para sa timog, asul para sa hilaga, dilaw sa silangan, at kahel sa kanluran. Parang lihim na daan para sa mga sanay na sa syudad. Itinayo ang path noong 1900s. Nagsimula bilang mga pedestrian tunnels na nagdudugtong sa ilang gusali sa downtown. Ngayon, ito ang pinakamahabang underground shopping complex sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. Sa bawat hakbang, ang mundo'y nagbabago. Mula opisina, patungong galeriya. Isang sining, ang ganda ng Toronto. Modernong lungsod, may pusong Makata. Mula rito, dadaan tayo sa Skywalk. Isang glass-enclosed walkway na tila tulay sa pagitan ng kasaysayan at modernong kabihasnan. Sa bandang dulo, sasalubong sa atin ang Union Station, ang sentro ng transportasyon sa Toronto. Mahigit 300,000 na pasahero ang dumadaan dito araw-araw. Sa ilalim nito, konektado rin ang path. Ginagawa itong isa sa pinakapragmatikong daanan lalo na tuwing taglamig. Ang path ang nagsisilbing arterya ng lungsod sa panahon ng yelo at ulan. Mainit, ligtas, at mabilis. Narito tayo ngayon sa Brookfield Place at ang tanyag na Allen Lambert Galleria, ang tinatawag nilang Crystal Cathedral of Commerce. Dinisenyo ito ni Santiago Calatrava, isang Spanish architect na kilala sa mga organikong istruktura. Ang mga arko ng salamin at bakal ay parang punong kahoy na naglalago sa kisame, nagbibigay liwanag at ginhawa sa mga naglalakad. Dito rin matatagpuan ang Hockey Hall of Fame, tahanan ng kasaysayan ng paboritong sport ng Canada. Sa bawat larawan, jersey at tropeo, mababakas ang pagmamalaki ng mga taga rito sa kanilang laro. Kombinasyon ng modernong arkitektura at tradisyonal na kultura ang nagbibigay ng kakaibang karakter sa path. Sa Eaton Center, mga tindahan ay kay saya. Matay, nagliliwaliw sa alok ng aliw. Ngunit, ang oras ko pala'y panandalian lang pala. May hapunan pa akong sasalubungin. Mamayang saglit. Sa gitna ng lungsod, isang dambuhalang gusali ang laging puno ng buhay. Ang CF Toronto Eaton Center. Mahigit 250 na stores ang narito, mula sa sikat na brands hanggang lokal na boutiques. Ang iconic na glass ceiling nito ay parang alon ng liwanag na pumapawi sa pagod ng mga mamimili. Isa itong patunay ng urban ingenuity. Paano isinama ang natural light sa isang underground city. Dagdag trivia, ang pangalan nitong Eaton Center ay mula sa Eaton's Department Store, dating pinakamalaking department store chain sa Canada noong 19th century. Sa ilalim ng mall, dumadaloy ang path, isang mas tahimik na daan para sa mga ayaw makisabay sa agos ng tao sa ibabaw. Dito naman tayo sa Financial District, ang puso ng negosyo sa Toronto. Makikita sa mga marmol na pasilyo at salamin na gusali ang pangarap at tagumpay ng lungsod.
Sa gitna ng mga corporate office, may makukulay na espasyo para sa sining. Isa na rito ang Collision Gallery, isang modernong art space sa loob mismo ng Path. Pinapakita dito ang likha ng mga contemporary Canadian artists, isang paalala na kahit sa gitna ng abalang lungsod, may puwang para sa sining at malikhaing damdamin. Ang Commerce Court North Tower na matatagpuan dito ay dating pinakamataas na gusali sa Canada noong 1931. Ang Path ay tila lihim ng lungsod. Sa ilalim ng yelo, ulan man at araw. Daan para sa puso ng sino mang pagod na gustong sumilong sa init at galak. Ang Path ay may mahigit na 30 kilometers ng underground walkways, higit 1,200 establishments at konektado sa over 75 buildings at landmarks. Tuwing taglamig, isa itong kanlungan sa lamig. Tuwing summer, alternatibong daan sa init at traffic. Ang buong Path system ay planado ayon sa color-coded signage system. Simpleng ideya pero epektibong navigational tool lalo na sa mga turista. At kung mapapansin ninyo, bawat palatandaan ay disenyong madaling basahin sa parehong English at French bilang paggalang sa bilingual culture ng Canada. Sa bawat hakbang, kwento ang nadarama. Isang bisitang naglalakad mag-isa. Ngunit sa Path, ako'y tila may kasama. Ang diwa ng lungsod sa akin nagpadama. Sa ibabaw ng lungsod, abala ang mundo. Sa ilalim, tahimik na dumadaloy ang buhay. Ang Path ay hindi lamang shortcut. Isa itong salamin ng lungsod. Moderno, makulay, at mayaman sa kasaysayan. Sa susunod na pagbisita mo dito sa Toronto, huwag mo hayaang sa ibabaw ka lang dadaan. Sa ilalim ng syudad, may ibang kwento na naghihintay sa'yo.